President, this is on the ongoing investigations on corruption. How do you respond to assertions that these investigations will eventually lead to your doorstep? Because number one, will eventually lead to your doorstep. Because number one, you signed the budget, you have direct supervision over those you appointed who may be involved, and of course you hold sway over your political allies in both houses of Congress whose names are now being floated, led of course by the former speaker and your cousin, Martin Romualdez. Well, Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Halatang pigil ho siya sa kanyang mga sagot sa tanong ng media sa kanya, pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Rekta na ho tayo dito sa abogado nitong si Alcantara. Attorney, good afternoon po. kasi after the investigations, nakaramdam naman siya ng konting remorse dun sa mga nangyari. So, para sa side of good faith din, gusto naman ibalik naman sa kaba ng bayan. Palakpakan ho natin si Alcantara. Ha? Nakaramdam ho siya ng remorse. Pambihira o. Pero noong ini-enjoy nila, nagpapatayo sila ng kung ano-anong mga struktura, walang remorse. Diba? Nung pinagpaplanuhan nila, paano nakawan ng sambayan ng Pilipino, walang remorse. Tapos ngayon siya bida. Palakpakan ho natin itong si Alcantara. Ang toka, oo. Ito ang problema dito. Nagnakaw sila ng bilyon, magbibigay lang sila ng 110 million, absuelto na, tapos na usapan, gano'n? Meron bang iko-commit din na ibalik pa na ibang pera na na-kickback itong si Alcantara sa mga iba pang proyekto? Kung ano na lang po ang nasagot ni Acting Secretary of Justice, ay yun na lang po muna aming pwedeng i-commit. O malinaw ho yun mga kababayan ha, kung ano na lang daw ho ang nasagot nitong si Acting Secretary of Justice. Yun na lang daw ho muna yun. Depende pa yun. Pagka sinabi nitong si Acting Secretary of Justice, mga ano pa, mga 300 million pa. Okay na tayo nun. Ano? Sinong gumagawa ng computation? Si Acting Secretary of Justice? Yan ang sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta. Yan ho ang problema dyan sa restitution na ginagawa nila. Kamusta na po si Alcantara ngayon, sir? Maayos naman po siya. In high spirits kasi nga excited din siya na ibalik talaga itong pera to kasi nga parang sabi niya ito na lang matutulong niya para sa bayan. So gusto rin niya naman ibalik. Pambihira, pahiro. Pahiro ho itong si Alcantara. Yan na lang daw ang matutulong niya sa bayan. Palakpakan. Diba ibang klase ho? Matindi ho itong si Alcantara. Talaga yung mga anak ko. So sir, sa pagbalik ng pera, umaasa ba kayo na ma-admit na siya sa as a state witness? Yun pong inaasahan namin. Sana naman ay maging dagdag na puntos iyon para sa kanya. Kasi nga tulad nun, para pinapakita naman namin na handa siya tumulong para sa investigasyon at maging testigo sa ongoing na mga investigasyon at magiging mga kaso. So, sir, yun naman po talaga na. mag-submit din kayo ng counter niya. Ano pong nilalaman nito? Hindi ko nilang po i-disclose yung naman ng counter affidavit pero it's part of the process. So, talagang sumagot kami sa mga reklamo rin sa kanya. Depensa rin namin yung legal defenses at meron din kaming factual na mga discussions na we will just give it with the panel of prosecutors para i-resolve ba kung ano man ang magiging take nila dun sa defenses ng engineer. Sir, may iba na doubtful na parang maliit yung amount of 300 million. Dapat ba may madagdagan pa tong ibabalik na pera? Hindi ko po sasagutin yun at yun po ay I'll just give it to the secretary. Okay, thank you, sir. Check mo ko ba? May mensahe po kayo, may nagbalik kayo ng pera? Ayun ho si Alcantara, superstar siya ngayon. Nagbigay lang siya ng 110 million. Palakpakan na sa itong mga taga-DOJ sa kanya. Anak ng tawa. Ganito ho tayo lokohin ng administrasyon na to. Kaya mag-ingat ho kayo sa pakikinig ng kung kani-kanino dyan, mga kababayan. Pinubola na ho kayo ng mga yan, lalo na yung mga taga-mainstream media. Rekta ho tayo dito sa interview nitong si Atty. Israelito Torion. Gang! Thanks again. Yes, good evening. Good evening po sa inyong lahat. Thank you, sir. Magandang gabi po. Yes, sir. Sir, of course, we do understand that you're not part of the legal team in The Hague
legal team handling the cases here in the Philippines. Una-una po, ano po reaction nyo dun sa nangyari? Well, I accepted it with a peaceful heart, though at one time I was apoplectic. I posted it. I was hoping that the third ground would be granted, although I was not so hopeful insofar as the first two grounds were concerned. But nangyari na yan, wala tayong magawa. Let's just move on and continue to hope for the best. Sir, the third ground, you're referring to humanitarian grounds. Yes, and I'm referring to the humanitarian grounds because indeed the grounds are very clear and evidences were presented that he needs to be out of prison, but hindi lang ako masyado magkomento kasi I made a commitment that I will not make comments especially on the substantive issues of the case on the ground that I'm the lead counsel here of the petition for certiorari of the former president and Senator Bato de la Rosa. Okay. Attorney, I was wondering if you're in Davao. If you are in Davao, what are the sentiments of the everyday Davaoenyo? Umaasa pa ba yung mga Davaoenyo na mapapakawalan, may chance na mag-grant yung interim release, or parang they kind of lost hope na? Well, actually, we are hoping against hope, no? People in Davao City are hopeful that somehow a miracle would happen and the ICC would ultimately, find the necessary ground in order for the former president to be released. And we are prayerful likewise na merong milagro mangyayari. Attorney, so you have also the appeals chamber saying they really used media reports and open source information from the Philippines in considering this whole request. How significant now, in your opinion, are the coverage of media here in the Philippines? Yeah, that's why I'm very careful also with my comments, knowing that I was the lead counsel of the petition for certiorari, the very first petition that was filed questioning the arrest and questioning the continued cooperation of the Philippine government with the ICC. And that is why if you notice, I never comment especially on the substantive matters affecting the ICC proceedings, simply because of the fact that any comments that I may do, just like what was done by Vice President Sara Duterte, yung isang honest comment niya naging portion na dung sa isang decision po ng pre-trial chamber. So I do not want to be accused that I make unnecessary comments here in the Philippines which might harm the case of the former president in the ICC. Reportings here would really have a bearing in the ICC decisions. As well as family statements. Having said that, gawin ko lang sa question ni Pawi, Attorney Torreon, is the Duterte family, all members, are they now more mindful of, statements that they make kahit na ambush interview, because everything finds its way online nowadays? Well, I am incompetent to really say that, but I can observe that they are now, mindful of what they say, because indeed, any comments would have an effect, in the proceedings before the ICC. Ibang-iba po yung procedure po ng ICC dito po sa ating bansa. Attorney, may iba ko ng konti. Ano po yung update dun sa petitions ninyo with the Supreme Court on Duterte and on Bato de la Rosa? Do we have any updates on that? Yes, I already filed 6 motions for issuance of TRO, the latest of which was the declaration of Ombudsman Rimulya that he has a copy of the warrant of arrest as against, as against Senator Bato de la Rosa. He declared that 4 times, and the latest of which was the affirmation on the part of his brother, the DILG secretary, that indeed he saw a signed digital copy, and that was one of the grounds that I used why there is now clear and urgent necessity on the part of the Supreme Court to act on my prayer for TRO, because this is an evidence that if such would be implemented here, that would constitute a continued cooperation with the ICC, and since that is the main matter which we questioned, knowing that we are
are no longer a party to the Rome Statute, then there are enough grounds for the Supreme Court to act. And the second ground was the processing of witnesses that may be presented before the ICC by the DOJ, and this processing of witnesses would constitute continued cooperation and therefore within the subject matter of the petition that we filed before the ICC. The other motion was the motion for production, which mainstream media has highlighted instead of the main motion that was denied. But I already filed a most respectful motion for reconsideration, citing among others that there is a duty, responsibility on the part of Ombudsman Rimulya to produce the alleged warrant of arrest in whatever form or character, knowing that it has a direct bearing on the subject matter of our petition. Because if such exists, then he should be made to answer who provided it to him, when was it provided, and what was the authority of the person who provided it to him. No, because these matters are supposedly confidential. And we feel that he, being an officer of the court, he is still a lawyer, and the ombudsman at that, then the Supreme Court should make a ruling on the matter. Sir, are you still in touch with Senator Bato de la Rosa? Kasi a couple of days ago, I understand, Senate President Tito Soto was asked about de la Rosa's case, and he said na, well, si Senator Bato should participate pa rin because he is not on official leave anyway. What is your response to that? Well, knowing na medyo sabog kasi yung messaging ng gobyerno, hindi talaga natin alam kung may warrant of arrest na o hindi. Dalawang high officials na po ang nagsasabi na meron. Tapos yung DOJ naman sabi wala, yung DFA wala. So we also would like to be clarified as to what procedure would be applied if indeed there is a warrant of arrest. Would it be extradition rules or would it be surrender? And I have heard the opinions of our legal luminaries that it would be surrender simply because of the fact that the ICC is not a state pursuant to Rule 1, Section 3M, so therefore extradition rules would apply. I have a counter opinion on it that the extradition rules were precisely issued in order to govern issues like this, but then even if we concede it, under surrender rules, we do not have clear implementing rules and regulations on the matter. If you read Article 59, even the competent judicial authority has not been defined under Philippine dispensation. Shall we conduct pre-trial? Shall we conduct preliminary conference? That has not been defined. If you also read Article 59, the proper process as to how you would effectuate surrender has not also been defined. So it is premature, therefore, to implement surrender without passing through our local courts, and the procedure as to what will be done by the courts, what proper petition should be filed, should be clarified and should be in written form before we implement such. And in the meantime that the IRR is not issued by the government, whatever branch it is needed to issue the same, then Senator Bato has reasons not to make himself available as of moment. Right. Attorney, your last interview with us just days ago, that's exactly what you said. You're waiting for some sort of IRR on that surrender provision. But my question is it really meant to have an IRR? Or is it meant to be a case-to-case basis? That's why they just left it? Or na-overlook lang yung paggagawa ng IRR? I think now they are realizing it because I have information that the DILG is somehow crafting one. And I know that for a fact because I also have friends there. And they are trying to craft a what they call as a IRR, which would comply with the requirements on due process. And that is a very good development because indeed, no Filipino should just be dragged right away just because there is an alleged warrant of arrest from a foreign court and brought to a foreign court without passing through our local courts. We have functioning court system here. Kung may kaso si Senator Bato, ang amin pong stand ay Pilipino po siya, pailan ninyo ng kaso dito sa Pilipinas at aming haharapin. Kung
argument ninyo ay Article 127, mag-apply pa, may jurisdiction pa yung ICC dito, even if kini-question namin yan, at the very least, the provisions on Article 59 should be applied. Kasi kung basahin mo, pati nga Article 89 on surrender, kailangan po applicable local law ang mag-apply doon po sa surrender. So kung even under the Rome Statute, yung applicable local law ang dapat mag-apply on surrender, then dapat klaro yung rules natin dito. Yun po ang aking humble stand. Yes. Attorney, just going back to President Duterte at the ICC, sabi po ng Appeals Chamber that the medical records of Mr. Duterte weren't enough to justify humanitarian grounds, ano? But we are still waiting for the medical evaluation, which will come out, the results of that evaluation, which will come out on December 5. But just to give us a clear idea, Attorney, ano po ba talaga yung kalagayan ni President Duterte ngayon? Do we have a clear picture on what his medical condition is right now? Well, what I can only say is his condition is not good. And, legal experts would tell you that decisions of appeals chamber are final. That is really indeed the general rule, especially on decisions on the merits. But there are likewise interlocutory decisions. And I humbly believe, I may be wrong, that interim release decisions or orders are interlocutory decisions. If there are supervening events that would arise necessitating the filing of another motion for interim release, that can be done. So therefore, even if as a general rule a motion for reconsideration is not allowed, in this case, it may be allowed under limited circumstances, simply because the health of a person may vary from one time to another time. Okay, maraming salamat for talking to the... Ang husay ho talaga nitong si Atty. Torion. Meron pa ho palang pag-asa, no? Pwede pa palang ika nga anumang oras, depende sa sitwasyon, pwede hong pagkalooban ng interim release itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sana wag na hong hintayin yung sitwasyon na yon na talagang sumama pa ang kanyang kalagayan. Sa lalong madaling panahon, kung pwede na siyang palayain, dapat palayain na ho siya. Rumekta ho tayo dito sa kay Attorney Harry Roque sa interview niya ho dyan sa SMNI. Panoorin mo natin. Politika pa rin at realities ang magdidictate kung palalabasin si Tatay Digong. Nagsalita na kasi yung ambassador ng Japan ng huling Assembly of State Parties ng ICC na bilang pinakamalaking donor ng ICC, hindi sila maligaya na puro akwital ang nagiging desisyon ng hukuman. So hindi na ako nagtataka na talagang pinupuruhan nila ngayon si Tatay Digong, no? At bukod pa dyan, alam naman natin na under pressure ang ICC dahil yung buong African Union nagbabanta na bibitiw sa pagiging miyembro ng ICC dahil ang pinupuruhan lang daw nila ay puro mga taga-Afrika. So kinailangan nila habulin din si Tatay Digong para mapatunayan na merong silang non-African na hinahabol. At syempre, bukod pa dyan, alam natin na pag wala na si Tatay Digong, wala na silang kaso, so pinaglalaban din nila yung existence nila, no? Dahil kapag wala na si Tatay Digong, wala na silang mga trabaho lahat dyan sa ICC. Nagsalita po ang ICC at hindi nga nila binasura nila or hindi nila tinanggap yung kanilang apila ng kampo ni former President Rodrigo Duterte para sa interim release. Nagpaliwanag sila sa kanilang panig. Ano pong masasabi niyo po dito, Attorney? Well, alam mo, malungkot ako, no? Dahil kahit papano, pinagdarasal natin na magkaroon nga ng interim release si Tatay Digong. Pero hindi naman ako nagtataka at ang dahilan ay alam ko naman, politika pa rin at realities ang magdidictate kung palalabasin si Tatay Digong. Nagsalita na kasi yung ambassador ng Japan ng huling Assembly of State Parties ng ICC na bilang pinakamalaking donor ng ICC, hindi sila maligaya na puro akwital ang nagiging desisyon ng hukuman. So hindi na ako nagtataka na talagang pinupuruhan nila ngayon si Tatay Digong, no? At bukod pa dyan, alam naman natin na under pressure ang ICC dahil yung buong African Union nagbabanta na bibitiw sa pagiging miyembro ng ICC dahil ang pinupuruhan lang daw nila ay puro mga taga-Afrika. So kinailangan nila habulin din si Tatay Digong para mapatunayan na merong silang non-African na hinahabol. At syempre, bukod pa dyan, alam natin na pag wala na si Tatay Digong, wala na silang kaso, so pinaglalaban din nila yung existence nila, no? Dahil kapag wala na si Tatay Digong, wala na silang mga trabaho lahat dyan sa ICC.
Opo. After nito po, kasi apila na ito nagbigay na. Grabe, napakasimple ho ng paliwanag nitong si Attorney Harry Roque. Yun lang ho talaga, yung pagiging relevant nila, yun na lang. Pero pagdating sa yung bang ginagawa nila na yan, talagang para sa human rights, para doon sa mga biktima, hindi ho. Politika ho yan, mga kababayan. Na sila ng final decision po, attorney. Ano na po ang susunod? Latagan na po ba? Magkakaroon na po ba ng latagan ng ebidensya? Yung trial proper na po ba ang susunod, attorney? Yun nga nakakalungkot, no? Hindi pa. Medyo naantala lang talaga yung pre-trial detention ni Tatay Digong dahil siyempre 8 buwan na siya nakakulong, hindi pa naman napapatunayan ng kahit ano, no? At hindi pa nagsisimula yung formal na proseso. Alam mo, kaya nakakalungkot, kaya merong interim release para balansehin na sa ICC, pwede kang arestohin on the basis of good grounds lamang. Wala pang probable cause, pwede ka na arestuhin dahil ang probable cause, yan parang yung hahanapin pag nagkaroon na ng confirmation of charges. Kaya nga dapat, kung susundin mo yung patakaran ng mga naunang international tribunals, gaya ng Tribunal for the Former Yugoslavia at saka Rwanda, halos automatic ang pagka-grant nila ng interim release. Kasi wala pa namang mabigat na ebidensya laban sa mga nasasaktal. Pero dito sa ICC, iba ang naging practice ng hukuman. Talagang hindi sila nagbibigay ng interim release, no? Kapag ikaw ay akusado ng war crimes, crimes against humanity, no? But in any case, meron pang nakabinbin sa appeals chamber yung sa issue ng jurisdiction. Yun sa akin ang pinaka-importante. Dahil pag tayo nanaig doon sa issue ng jurisdiction, ibig sabihin yan, wala nang kaso si Tatay Digong at makakauwi na. At ako naman, dahil minsan na nagsalita ang ICC sa issue ng jurisdiction na nagkaroon ng 3-2 decision, mas malakas ang laban natin. Kasi dito sa issue ng interim release, palagi silang unanimous, no? Pero sa tingin ko, dito sa issue ng jurisdiction, may konti tayong laban dyan dahil nung unang desisyonan yan, 3-2 ang naging botohan sa appeals chamber. Opo, meron po pahayag dito si Attorney Kaufman. Ang sabi, meron pa daw inaantay na resulta sa medical evaluation kay dating President due next month and will reintroduce its request to release a man who is 80 years old and as a result of debilitating physical and cognitive conditions is incapable of flight or as alleged threat to witnesses, attorney? Well, opo, nakabinbin din yan, pero sa akin ang pinaka-importante yung jurisdiction. Kasi yung jurisdiction, kahit anong estado ni Tatay Digong, dahil yan ay isang issue of law, dapat yan malinaw na wala talagang jurisdiction, na sa aking pag-iisip naman ay malinaw yan. So, syempre, nakabinbin pa rin yung issue ng fitness to stand trial, pero again, if you go by the record of the ICC, wala naman silang binibigyan. Wala pa silang nabibigyan ng desisyon na dahil unfit to stand trial, panandalian na ititigil ang paglilitis. Sa tribunal for Rwanda, merong isa. In fact, nakakulong kasama ni Tatay Digong dyan sa kaparehong kulungan, no? Na wala na talagang pag-iisip. Wala na. Completely zero na siya, no? Dahil nga sa Alzheimer's. At ang nangyari lang is nanatili siya sa kulungan kasi ayaw siya tanggapin ng Rwanda at walang ibang bansa na gusto magbigay sa kanya ng interim release. Pero dito sa ICC, ang track record pa rin, wala silang binibigyan ng order na kinakailangan magkaroon ng permanent na yung adjournment dahil sa standing, yung lack of standing, no, yung inability to stand trial ready. Just going by the track record. Opo. Kasi kanina naman, binanggit din ni Kaufman na wala talaga nabibigyan ng interim release sa ICC. Na totoo naman yan at matagal ko nang sinasabi yan. Pero syempre, kahit ano ang track record sa ICC, patuloy pa rin tayo nagdadasal, no, para sa kalayaan ni Tatay Digong. Opo. After po nung pagbabasa ng desisyon ng ICC sa apela na interim release ni former President Rodrigo Duterte, siguro mga ilang oras ngayong gabi lang, naglabas din po ng kautusan ng Supreme Court, attorney. Di ko alam kung nabasa nyo na po ito, pero ang pinakabuod nito, kung maalala nyo po, siguro within the day na inaaresto si Pangulong Rodrigo Duterte, di ba, naghain po ng habeas corpus na petition, no, yung relatives ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humihiling sa Korte Suprema na yun nga doon sa pag-question nila. At ngayon, nagbigay ng direktiba ang Supreme Court sa Malacanang at iba pang mga cabinet officials, involved cabinet officials,
na magsumite ng kanilang komento tungkol nga sa inihaing petisyon na attorney. Anong basa niyo po rito? Well, unang-una isa po ako abogado dyan, no? Ang naging kliputo kasi kami po yung naghain ng hindi lang certiorari kundi habeas corpus, no? At nakakalungkot nga na hanggang ngayon walang kahit anong aksyon ng Korte Suprema, baka pinapakomento na nga yung mga respondents, no? Pero sa akin, sayang talaga yung pagkakataon na yun dahil pati naman yung issue kung mayroong jurisdiction ng hukuman, sang-ayon mismo sa Rome Statute, dapat lokal na hukuman muna ang nagdesisyon. Dahil nga dapat hinarap muna sa lokal na hukuman si Tatay Digong bago sinurrender sa ICC. So sa akin, dahil nga habeas corpus and certiorari hinain namin, para magkaroon ng desisyon, dahil po pwedeng maulit, no, yung ginawa kay Tatay Digong at mukhang uulitin talaga nila pagdating kay Senator Bato at kinakailangan magdesisyon ang Korte Suprema kung talaga bang may jurisdiction pa nga ang ICC sa Pilipinas or wala. Opo. Nababasa ko sa mga komento ng mga netizen pag merong mga desisyon ng Korte Suprema, yung iba pa nga after na nung inihain nyo po na habeas petition, sinasabi nila, saglit lang, mas nauna pa itong yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit wala pang desisyon? Ito, late na ito, nagkaroon agad ng hakbang. Pero sa tingin nyo po, attorney, hinog na ba para desisyonan ito ng Korte Suprema sa haba po ng panahon, sa malinaw naman yung sinasabi po ng ating mga batas, or tingin nyo po meron ding ikinukonsidera itong Supreme Court, attorney? Well, kasi ang sasabihin ng ilan dyan, it's smooth and academic kasi wala na nga sa jurisdiction ng Pilipinas si Tatay Digong, nasa Dahig. Pero sa akin, miski wala ng jurisdiction sa pagkatao ni Tatay Digong, it's an issue involving transcendental importance dahil ang nakasalalay dyan yung soberenya natin. Ang issue is dapat pa bang litisin ang mga di umanong mga krimen na nangyari sa Pilipinas ng ICC ngayong hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Bukod pa dyan, meron talagang pangangailangan na bigyan ng linaw ng Korte Suprema kung talaga nga bang may jurisdiction pa ang ICC at kung yung rules on extradition na kailan lang na-promulgate ng ICC ay applicable pagdating sa ICC dahil lang nakasulat dun sa rules on extradition, yan ay applicable kapag bansa ang humingi ng extradition. Now, itong transcendental importance, itong for education purposes at yung it is capable of repetition and yet evasive of judicial review, yan yung tatlong exception dun sa rule na kinakailangan hindi moot ang isang controversy bago magdesisyon sa ang Korte Suprema. Pero sa tingin ko, yung tatlong exceptions, lahat yan applicable sa kaso ni Tatay Digong. Opo, attorney, si MJ po ito. Sir, marami pong nagtatanong, no? Marami rin pong Idol pala to eh. Palakpakan muna natin to si Idol. Idol natin yan, siya Rem Gimon yan. Magaling, malupit yan, malupit. Just sinabi po ng ICC na media reports, pwede lang ebidensya. Anong tingin mo dyan, sir? Doon ako pinaka na-shock, no? Dahil ako 35 years na nagpa-practice dyan sa Pinas, no? Ang media reports talaga ay walang balor sa atin. Ang media report ay hearsay. Kaya kinakailangan, tumayo talaga mga testigo, hindi lang yung mga reporters na nakaka-informasyon na wala naman silang personal knowledge, no? So sa akin, nakakalungkot nga, no, na ang issue ay kalayaan ng isang 80 anyos, pero isa sa naging batayan ng Korte Suprema na mapatuloy pang nakakulong ang 80 anyos na yan, ay mga media reports, no? Kung pagbabatayan ng media reports, hindi nga dapat ko kayo kausap, no? Dahil dapat daw ako'y arestado na, no, at nakakulong, no? So, yan po dahilan naman kung bakit ang hukuman sa Pilipinas ay hindi binibigyan ng pansin ang mga media reports. Kailangan first-hand personal knowledge. Opo, at pupuntahan ko na po ang iyong paksa, attorney. Ano ho ba ang totoo? Kayo ho ba ay naaresto? Ano po ba ang paglilinaw po niyo, Attorney Harry? Marami kasing mga balita dito, sir, na kayo po ay napuruhan daw na dyan po sa ibang... May kumalat pa na pictures na hawak-hawak ka ng mga pulis. Uy, parang AI ba yun? AI? Opo. Well, nakakalungkot nga ng mainstream media sa Pilipinas ay gumagawa ng balita na walang verification. Never po ako na-aresto. Ang totoo po niyan, nagkaroon po ng desisyon na ako daw ay dapat pumunta ng Austria dahil according to sa tinatawag na Dublin Rules, ang country na nag-issue ng visa ang dapat mag-process ng asylum. At itong Dublin Rules naman ay para lamang maiwasan yung multiplicity of filing of asylum procedure dahil dito naman sa EU, meron silang iisang Schengen area, iisang political territory na tinatawag, no?
So ako naman, o sige, dahil sabi nyo, Austria, pumayag akong pumunta ng Austria, sumakay ako ng eroplano. Pero ang problema kasi, nagkaroon ako ng dalawang operasyon. No? Isa, yung 30 ng Oktubre, at saka yung isa naman, ay yung Lunes lamang, no? Itong linggong ito. At yung dalawa kong doktor ay nagsabi na I am unfit to fly. So nung tinanong ako ng kapitan at ng airport police kung ako ba ay gusto kong sumakay sa flight na yun, ang sabi ko hindi. Kasi sabi ng mga doktor ko, ako ay unfit to fly. Sinabi naman ng airport police, pero meron din kaming certificate dito sa doktor na kinonsulta ng gobyerno na ikaw ay fit to fly. Sabi ko, tinanong nyo ako, bakit ako maniniwala sa ibang doktor na ang naging basahan lang nila na ako ay fit to fly, kinuha nila ako ng blood pressure at saka ng oxygen level, no, sa aking daliri. So syempre, dahil tinatanong nyo ako, mas naniniwala ako sa sarili kong doktor na nag-opera sa akin at hindi sa kahit sinong doktor. At dahil dyan, tinanong ako uli, gusto mo bang lumipad? Ang sabi ko, hindi. Kaya pinababa ako ng eroplano. Opo, tsaka alam mo naman, attorney, ang pamahalaan ay nagsasabi mismo na yung passport mo raw ay kanselado na. Ano bang tingin mo dyan, Attorney Harry? Well, wala pong epekto yan sa aking asylum. Kasi nga, dito sa Dublin rules, dalawa yung rules. No? Yung bansa na nag-issue ng visa o di naman kaya yung bansa na una mong pinasukan. Kaya ako nakipaglaban na ang Netherlands ang may karapatan nag-process na application ko dahil yun naman ang una kong pinasukan. Pero ang explanation sa akin, gagamitin lang yun kapag pumasok ang isang asylum seeker na walang passport at walang visa. So for purposes of asylum, hindi kinakailangan ng passport, hindi kinakailangan ng visa. Pagdating naman sa red alert notice, no, hindi kasi yan warrant of arrest. Pakulo lang ng gobyerno yan nung kinidnap nila si Tatay Digong para magkaroon sila ng basehan na kidnapin nga si Tatay Digong. Pero hindi po yung warrant of arrest, yan ay pakiusap lamang na arestuhin ng isang tao, o hindi po yung warrant of arrest, at ang isang asylum seeker hindi po pwedeng pabalikin sa kanyang bansa hanggang hindi matapos yung proseso ng asylum, no? Hanggang hindi magkaroon ng desisyon na granted or not granted ang asylum. Ang tawag po dyan ay yung right to non-refoulement. Opo, dito tayo balik sa Pilipinas, sa attorney, yung succession na sentro ng debate. Maraming nagsisilutangan ngayon. Talagang yung mga maiingay, ayaw po talaga na kung sakali mag-resign or kung papalitan ng presidente ay si Vice President Sara Duterte po yung papalit. No? Pati yung kanyang pagsasabi na nakahanda siya or bilang vice-presidente, dapat handa ka na pumalit sa presidente. Pati yun, kini-question pa, hindi dapat daw yun na banggitin ng pangalawang Pangulo. Ano pong masasabi niyo po rito? Ano po ang sinasabi ng batas, attorney? Well, una-una yung mga ayaw na mag-succeed si VP Sara kasi wala kayong magagawa. Yan ay nakasaad sa ating saligang batas. No? At for as long as hindi natin pinapawalang visa ang ating saligang batas sa pamamagitan ng isang revolutionary government, siya pa rin ang papalit. At yung mga nagsasabi naman na hindi dapat magpahiwatig si VP Sara na handa na siyang mamuno, nung siya'y kumandidato nga for Vice President, yun talaga ang tanging katungkulan niya. Palitan ng Presidente pag siya'y natanggal sa posisyon, no? Wala namang ibang trabaho talaga sa ating saligang batas ang ating Vice Presidente, kundi yan nga po, pumalit. Malinaw ho mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.